Desisyon ng Korte Suprema about sa impeachment ni VP Sara. Kinondena ng Senado. Ano nga ba talaga ang ibig sabihin ng forthwith? Ayan, so isa yan sa mga tatalakayin natin ngayong araw. At isa pa yung naging pahayag ni 1st District Representative Pulong Duterte na may nangyayari ng araw na suhulan sa loob ng Kamara. Ayan, so nagbabalik nga ang inyong lingkod para magbigay na naman ng panibagong reaksyon dito sa mga kaganapan sa ating bansa. Ayan, so kung makikita nyo, ito na yung video. Pero bago tayo mag-start, nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta. Huwag nyo nga po palang kalimutang mag-subscribe, like, and share. And please click the notification bell button para palagi kayong updated. Ayan, pasensyahan nyo na rin na late tayo nag-upload kasi meron tayong trabaho. Pero inaasahan nyo sa mga susunod na araw, linggo ay dire-diretso na ang ating pagbibigay ng reaksyon. Dahil nag-a-adjust pa tayo, galing tayo sa sa clearing operation. Ngayon, nagpa-podcast na tayo. Ayan, so umpisahan na natin tong video na to. Ano yung detalye nito nung pahayag ni Deputy Speaker Benitez? Ni House Deputy Speaker at Bacolod City Representative Alvin Benitez ang aligasyong may inaalok na pondo para sa mga kongresista kapalit na... Ay nako, alam naman namin na meron talaga yan. Kaso kayo ba, sasabihin nyo ba yan in broad social media, 'di ba? Lalo na sa mga interview. Sasabihin nyo bang meron? Syempre hindi, 'di ba? Diyos ko, alam namin na meron kayong mga parating dyan. Sinong magnanakaw ang umamin na ginawa niya yung pagnanakaw? Wala, 'di ba? Ay nako. Ang kanilang boto sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang ang House Deputy Speaker sa 53 bumotong House Justice Panel members nakakita ng probable cause para umusad ang proseso ng impeachment laban sa Vice. Kung tutusin, wala naman talagang probable cause para i-impeach si VP Sara. Ginawan nyo lang. Ay nako. Ginawan nyo lang talaga ng issue kasi alam nyo na galit sa corrupt na official ang mga Duterte. Diba? Alam nyong may kalalagyan kayo kapag naupong presidente si VP Sara. Kaya ngayon, ang ginagawa nyo, demolition job. Diba? Talagang dinidikdik nyo si VP Sara. Pero kasi ang vice presidente natin, wala naman siyang tinatago kaya hindi natatakot. Yun ang kagandahan kay VP Sara. Presidente, kabilang din sa Partido Federal ng Filipino o PFP na partido ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kongresista. Pakinggan natin ang pahayag ni Congressman Benitez. Wala akong natanggap, wala akong narinig, walang nagsabi sa akin ng ganyan. In fact, ang nirereklamo namin is ang bagal ng labas ng pera sa national government dahil hanggang ngayon, I heard. Siyempre, mainit pa issue ng flood control eh. Diba? Talagang babagal yan. Papahupain mo na yan, saka yan i-release. Diba? Underspending pa tayo ng 200 billion. So, in the light of the current crisis, dapat baliktad. Dapat po tayo gumagastos. Gastos ng gastos. Pero pagdating po sa amin, sa mga district funds, wala po akong ganyan, wala akong natanggap. Kahapon, naglabas ng pahayag sa kanyang social media page ang kapatid ng Vice Presidente na si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte. Anya, may mga nagtatawag na raw sa mga chief of staff ng mga congressman na alam nyo kasi ito yan eh. Kapag walang tinagong basura, hindi mangangamoy yan. Kasi 'di ba kapag tinago mo yung basura dyan sa inyo, mangangamoy yan, mabubulok yan eh. Kaya sisingaw yan. Yun yung punto natin rito kung bakit may lumalabas na ganyang statement. Kasi merong mga nagtitimbre, mga tapat sa Duterte na may ginagawa kayong kalokohan para ma-impeach si VP Sara.
Siyempre, pagtutulungan nyo na yan para hindi na makatakbong presidente, di ba? Kasi nga, kapag ka nanalo yan, ligwak kayo dyan, may kaso agad kayo. Bumoto para sa impeachment kung hindi ay tatanggalin ang pondo ng kanilang Kita mo yun, legit na legit yung pagbabanta, oh. Talagang tatanggalin ka kapag ka hindi ka sumang-ayon sa administrasyon, di ba? Siyempre, kailangan bumoto ka dyan, oh. distrito. Itinanggi rin ito ni Deputy Speaker Benitez. Walang ganun. Kaya ako nandun at naniniwala ako na yung impeachment is one way of ensuring na ang standards ng mga public. Oh, kung naniniwala ka ang impeachment na makabubuti sa Pilipino, bakit nung una pa lang sinabi na ng Korte Suprema na unconstitutional yan yung ginagawang mini trial sa Kongreso? 'Di ba? Kung talagang naniniwala ka sa katotohanan, yun ang totoo yung sinabi ng ng Supreme Court 'di ba? Dapat yun ang sinusunod nyo kasi yun ang nagtatranslate ng batas. 'Di ba? Hindi yung gumagawa kayo na labag sa batas. Doon pa lang sablay na kayo eh. 'Di ba? Isipin nyo kayo mga nanonood sa akin, 'di ba? Kapag sinabing unconstitution, 'di ba? Hindi na siya part ng batas, labag siya sa batas. Itutuloy mo pa ba? Krimen 'yun, 'di ba? Krimen 'yun. Officials, pagdating sa public service, ay talagang pinakamataas na Pagdating sa public service, nakikita kasi ng taong bayan na mabuti ang hangarin ni BP Sara. 'Di ba? Ngayon, gusto nyong gibain yun kasi napakabango ng mga Duterte sa sambayan ng Pilipino. Maging si House Justice Committee Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jervil Luistro. Ito pa si Luistro, kita mo kung hindi, kung matinong tao talaga to, bakit mo itatago yung asawa mo? 'Di ba? Dapat isinosurrender mo yan sa mga pulis kasi may kaso. Diba? Oh, nagkukubli ng mga ng mga may kaso, 'di ba? Dapat ikaw mismo abogado ka, congressman ka. Hindi mo pinoprotektahan yung mga merong pagkakasala sa taong bayan, 'di ba? Kahit na asawa mo pa man 'yan, anak mo pa man 'yan, isurrender mo sa sambayan ng Pilipino, hindi yung itatago mo. Aminado ka pa na itinago mo yung asawa mo, 'di ba? Dahil meron siyang naagrabyadong tao na dinimanda siya. Tapos kinasuhan. Ngayon pinaghahanap ng pulis, anong ginawa mo? Tinago mo. 'Di ba? Paano mo pagtitiwalaan yung mga gantong tao? Hindi natin sila pinipersonal kasi hindi natin kilala yung yung pagkatao nila. Pero kung magtitiwala tayo, dapat doon sa walang tinatagong krimen, 'di ba? Na tapat na naglilingkod talaga sa taong bayan. Although sabi nila hindi perpekto gobyerno, pero makikita mo yung sinseridad, taos sa puso yung pagtupad ng kanyang tungkulin para mapaglingkuran ang sambayan ng Pilipino. 'Di ba? Itinanggi ang aligasyon ni Congressman Duterte. Anya, wala siyang na-encounter na tumatawag na sino man maging sa kanya o sa kanyang chief of staff kaugnay ng support sa impeachment process. Itatanggi talaga nila yan. Impartial ang House Justice Committee at Asawa nga niya, tinago niya eh. Diba? Common sense lang yan eh. Hindi natin kailangan makapagtapos ng koleyo, makapag-PhD, mag-doctorate para maintindihan yung sitwasyon. independent. Balik sa'yo, Aga. Handang aksyonan agad ng kasalukuyang Senate leadership ang articles of impeachment. Ito naman tayo kay Tito Soto. Tignan natin kung anong magiging reaksyon. Ni Vice President Sara Duterte, oras na iakyat na ito sa kanila ng House of Representatives. Ayon kay Senate President Vicente Tito Soto III, ang interpretasyon niya sa salitang forthwith ay sa susunod na araw. Yung forthwith, totoo yun. Yun ang interpretasyon talaga kapag ka ginugol translate mo. 'Di ba? Kaso nga, ang Korte Suprema may sinasaalang-alang na iba pang batas dyan. Kaya naging iba ang interpretasyon ng Korte Suprema. Kasi talagang sinusuyod nila yan eh.
'Diba? Inaaral nila kung meron bang mga batas na matatapakan, meron bang mga batas na malalabag kasi nga yung unang file na ng impeachment kay BP Sara, 'di ba? Dininay na nga nila kasi nga wala nga probable cause. So ito na yung pangalawa, yung forthwith na kailangan pag-isipan mabuti, hindi bara-bara, 'di ba? Kaya nga ang maganda rin yung naging pahayag ng Korte Suprema na wag madaliin. Kasi kapag minadali mo, hindi mo mapag-aaralang mabuti. Diba? Ganun lang kadali Diba? Kasi sinasaalang-alang ng Korte Suprema ang saligang batas ng Pilipinas. Hindi yan basta itatranslate lang, o ano bang ibig sabihin nitong salitang to? Hindi yan ganun. Diba? Hindi yan ganun. Tinitignan ng Korte Suprema kung meron bang mga batas na matatapakan itong desisyon na to. Kaya ang sagot ng Korte Suprema sa forthwith na yan is pag-isipang mabuti, aralin muna. Ito ay kahit pa nilinaw ng Korte Suprema kamakailan na ang terminong forthwith sa Article 11, Section 3.4 ng Constitution ay nangangahulugang sa loob ng reasonable o makatwirang panahon. Tama, reasonable at makatwirang panahon. Kaso, ang nangyayari nga ngayon, political persecution. 'Di ba? Hindi siya reasonable Kasi wala nga silang mahanap na probable cause na pinagdidikdik. Yun nga lang kay Madriaga 'di ba? 'Di ba? Hindi siya consistent sa mga sinasabi niya, nauutal-utal siya Bakit? Dahil pinangakuan siya na i-waive yung kaso niya, palalayaan sila magpipinsan. Biro mo, ang testigo nila, kidnap for ransom group. Diba? Isipin mo, mga kriminal ang testigo nila laban sa matinong tao. Na maaaring mas matagal o mas maikli, depende sa mga sirkumstansya ng bawat kaso. Tama, depende sa sirkumstansya ng bawat kaso. Ang ibig lang sabihin ng Korte Suprema rito, pag-aralang mabuti. Huwag bara-bara. Kasi ang gusto nila pagkabigay sa Senado, kinabukasan, trial agad. Hindi ganon. Hindi ganon. Diba? Pag-aaralan mo munang mabuti. Hindi bara-bara. Kung totoo ba talaga to? Kung may probable cause ba talaga? Kasi sasayangin mo ang oras ng taong bayan. Imbis na sa pag-unlad ng Pilipinas, sa pagsugpo sa korupsyon, magbibigay ka ng oras sa hindi makahulugang bagay. Diba? I-impeach nyo yung tao, wala namang kasalanan. Magaling. I think the Supreme Court decision is based on the petition. It is hindi naman sumasaklaw yung decision niya sa trabaho ng Senado. Anong hindi sumasaklaw? Ano ba ginagawa ng Senado? Magpasa ng batas. Ang Supreme Court ang magta-translate ng batas para mas maunawaan ng general public. 'Di ba? Naintindihan mo? Doesn't have anything to do with the work of the Senate. We're a co-equal of branch. That's why tama yung decision nila. Pero as far as that petition O ikaw na nagsabi, tama desisyon nila, 'di ba? that was filed to them is concerned, not on the way the Senate is conducting itself. Kaya nasabi ni Secretary Panelo na pag-usapang batas, huwag kang makikialam kasi hindi ka naman abogado. And in this case, Yan ang problema kapag ikaw may pinapanigan. Tayo, narito lang tayo para pagkumparahin kung tama ba talaga yung ginagawa nila. Actually, wala tayong pinapanigan. Pero kung makikita nyo kasi talaga, sa witness nila kay Madriaga, utal-utal, sabi nila, confident raw yung witness nila. Halos nga hindi malaman pati dun sa painting, mali-mali pa, hindi naman pala sa kanya yun. if ever we do receive the articles of impeachment, we will act on it forthwith. Ang sa akin, ang forthwith, di ba, hindi. Ginugol mo kasi. Tandaan nyo kung bakit ganun ang naging interpretasyon ng Supreme Court. Kasi yung Supreme Court nga, kagaya sabi natin, tinitignan muna niya kung merong batas na matatapakan to kapag ka nagdesisyon sila na forthwith agaran. 'Di ba? Ang sinasabi ng Supreme Court, tignan munang mabuti, pag-aralan. Ba't ba sila nagmamadali? Natatakot ba sila na
hindi ma-impeach si Sara, mananalo si Sara, makukulong sila kasi, 'di ba? 'Yun ang kinakatakot nila. Bukod dito, ibinahagi din ng senador na nagpatawag siya kahapon April 30 ng All Senators Caucus kung saan napag-usapan nila ang mga hakbang na kanilang dapat gawin kaugnay ng impeachment. Pinag-usapan lang namin yung mga possibilities. That's it. If we ever do receive the articles of impeachment, then we discuss the preparations that we need to do. O, kita mo kapag nakuha nila yung impeachment complaint, magpe-prepare na sila agad. Ang dali-dali lang i-prepare ng mga bangkotsilya dyan. Hindi mo marinig dito sa taong to na, hindi, titignan muna naming mabuti. Pag-aaralan namin, tapos saka kami magde-decide. Di ba dapat ganun? Ang kaso, kapag ka ikaw nag-file sa'yo ng kaso, pinag-aaralan niya ng mga senator, judge, or kaya ng judge sa RTC branch, di ba? Yung mga judge, pinag-aaralan nila mabuti yan. Hindi yan basta bira dito, bira dito. Ganon. So, member naman ng minority present, so he is asked to relate to the other members of the minority suggestions. But again, all these suggestions and preparations, possibilities of timing is depending on whether the articles of impeachment reach the Senate. That's number one. And number two, if it does, then we will have to sit down officially to do that. Pati yung schedule na sinasabi namin na probabilities. Samantala, bilang isa sa tatayong senator judges sa inaasahang trial sa Senado, patuloy ang ginagawang paghahanda ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson. Ako, parang si SPN. Merong crash course sa full support, pati yung compilation of evidence. Sige na, binida mo na naman yung sarili mo. Tulungan mo naman si Soto magsalita, Tulungan mo naman siya. Although, one of 24 senator judges lang ako. Binigyang diin ni Senator Lacson ang importansya ng paghahanda kahit pa walang tiyak na araw kailan darating sa Senado ang articles of impeachment ni VP Duterte. Lalo na aniya at hindi lahat ng kasalukuyang mga senador ay may legal background. Yon, may Soto. Pinaparinggang ka ng tropa mo, Soto. At may karanasan sa pagsasagawa ng isang impeachment Patay tayo dyan, Senator. trial. Attorney Mel, Ito naman yung naging pahayag ni attorney na Dean ng FEU University. Parang nagbago yung definition Parang nagbigay ng ibang definition ang Korte Suprema doon sa ibig sabihin ng forthwith. Curious lang kami, Attorney Mel. May sarili bang diksyonaryo talaga mga abogado? Dapat wala, no? Kasi alam mo ang ating konstitusyon, ang nag-ratifika dyan, ang nag-approve dyan, ang taong bayan. Kaya Sino ba yung kinakatawan ng taong bayan? Di ba, Korte Suprema? Ito naman, attorney. sa alituntunin ng pag-iinterpreta ng konstitusyon, dapat iniinterpreta ito sa pag-uunawa ng mga taong bayan bumoto doon. Yun na nga Yun na nga ang naging interpretasyon. So, kailangan ba magsa-survey muna sa taong bayan kung anong gusto nila mangyari? Diba? Yang mga justice natin sa Supreme Court, kaya yan inilagay dyan kasi alam nila yun trabaho. Diba? Kaya kung ang nakalagay forthwith, dali-dalian, yun dapat ang ibig sabihin. Kaso nga, may matatapakang ibang batas. Kaya nga, nireconsider yan ng Korte Suprema na pag-aralan mo ng mabuti, wag kumbaga, wag basta-basta. 'Di ba? Kaya lang, ang ating Korte Suprema ngayon, nag-redefine ng forthwith. Ang sabi nila, ito ay isang reasonable time, rasonableng panahon, maikli o mahaba, depende sa circumstances ng kaso para makapagbigay daw ng preparasyon
sa ating senator maghanda sa impeachment trial. Yun ang sinasabi kung bakit sinabi ng Korte Suprema yon, kasi nakikita nga nila na talagang pinopolitical persecution si BP Sara. So ang gusto lang mangyari ng Korte Suprema, pag-aralan nyo munang mabuti. Be fair, kasi sila yung magiging judges dyan. 'Di ba? Sila yung magja-judge. Sila yung may karapatan, sila ang korte dyan, kaya kailangan pag-aralang mabuti. Kaya ganun ang naging pahayag ng Korte Suprema. Diyos ko, ano ba naman yan? Pero nahando na yan. Susundo na yan siguro ni Tito Sen. Sabi nga ni Tito Sen, next basta nakuha niya, next day, uumpisahan niya na. Alam mo, ang diwa talaga ng konstitusyon, Sandro, Willie, dapat... Uy, yung script... to mabilisan. Dapat immediate talaga. Kasi dun sa mismong alituntunin ng Senado, yung Resolution 39, basta't nag-umpisa sila doon, araw-araw na yan. Maliban lang sa Sabado at Linggo at holiday of obligation hanggat matapos. Yun ang nakalagay sa kanila. At nakalagay pa doon sa alituntunin nila. Yung mga alituntunin ng korte, wala. It will not be suppletory in character. Kasi alam mo yung alituntunin ng korte, talagang nakapag-delay di ba? At ang approach sa kukuha ng ebidensya, yung liberal, no? Liberal ang approach. At saka yung antas ng pagpapatunay ng katibayan, substantial evidence. So, mula probable cause, pupunta na tayo sa substantial evidence ni hindi proof beyond reasonable doubt. So makikita mo yung diwa ng konstitusyon, talagang pinapaikli nila. At kung magkaroon ng desisyon, walang motion for reconsideration, tapos na, final na. So makikita mo ang diwa. Kaya nasabi ng Korte Suprema na pag-aralang mabuti, ayan. Kasi kung titignan nyo yung paliwanag ni attorney dito, kapag na-desisyonan niya na impeach, hindi na nila pwedeng habulin. 'Di ba? Yung aapila ka pa, hindi mo na pwedeng i-apila yan. Kasi kapag na-judge ka na dyan sa senator judge, kung baga yung trial dyan sa Senado, wala na yon. Ano ka na kaagad? Tanggal ka na bilang vice presidente. Yun ang rules and regulations sa Senado. Kaya nasabi ng Korte Suprema na pag-aralang mabuti. Take your time. 'Di ba? Dapat talaga immediate. Ang problema dun sa definition, niligay nila ganito pwedeng maikli, pwedeng mahaba. Sana tinanggal na, no? Hinayaan ng sabihin na immediate at bahala na si Tito Sen kung paano niyang iinterpretahin yung sinabing. Paano sasabing immediate? Kasi nga binasura na yung impeachment nung nakaraang taon, 'di ba? Binasura na ng Korte Suprema. Ibig sabihin wala nga nakitang probable cause. Ibig sabihin hindi nakitaan ng matatag na ebidensya laban kay BP Sara, na corrupt official si BP Sara. Kaya nga sinabi ulit ng Korte Suprema na pag-aralang mabuti. Immediate. Bigay na natin sa sa Senado 'yon. Hindi ho ba delikadong masyado 'yon na halimbawa sinunod ni Tito Sen kung ano talaga yung definition ng forthwith? Kasi Magandang tanong 'yan, tignan natin. sabi niya dumating sa kanila na may 11, 12 or 13 sisimulan na nila, di ba? Ganun kabilis base doon sa kanilang definition. Kung babalikan naman natin yung sinabi ng Supreme Court na reasonable time, hindi kaya baka mamaya doon naman bumanat ulit ang Supreme Court. Teka muna, sabi nga namin reasonable time ang gawin nyo, bakit naman kara-karaka yung ginawa ninyo? Hindi kaya delikado, di ba? May punta ko doon, Willie. Iyon ang nagiging problema na naglagay sila ng ganoon. Di ba? Kasi ang dahil talaga makakapag-interpreta noon Pero basta't ginawa ni Tito Sen, ni Senate President na next day, palagay ko wala na talagang magagawa ang ating Supreme Court kung hindi respetuhin ang kilos ng Senado. Yun ang malalaman natin, 'di ba? Kung talagang walang magagawa ang Supreme Court. Kasi pare-pareho tayo hindi natin alam. Ngayon, kapag inumpisahan nila yan,
Tignan natin kung ano mangyayari. sapagkat doon ulit papasok yung co-equal body. Ibig sabihin, hinayaan namin kayo humatol, nirespeto namin kayo. Well, yung reasonable period niyan, ang ibig sabihin para sa akin, bukas. Wala na silang magagawa doon. Walang constitutional crisis sapagkat Magkakaroon kasi nga nung unang pinail ng impeachment kay BP Sara, binasura na ng Korte Suprema. Ibig sabihin, hindi totoo yung mga ebidensya laban kay BP Sara. nasa poder na ng Senado yung impeachment basta't itinransmit sa kanila. Oy, kasi si Tito Sen, mukhang talagang gusto niyang masimulan na umusad na eh. In fact, Naghihintay na yung maleta eh. hindi na raw sila maglalatag ng bagong rules, kundi susundin na lang kung ano yung naging rules doon sa impeachment ni... Paano siya maglalatag? Hindi naman siya abogado. Diba? Dapat talaga mga abogado nilalagay sa Senado eh. dating Chief Justice Renato Corona. Tama yun. Yun ang tinatawag na Senate Resolution 39. No? At saka tama, hindi na kailangan talaga ng preparasyon eh. Kung tutuusin eh. Nahandoon na yung mga alituntunin, kukunin na lang. At mag-aayusan lang naman ang silya dun eh. Tsaka magro-robe lang sila. Yun lang naman ang preparasyon doon. Kaya itong reasonable time na to, parang ang naging out of place. Hindi i-consider yung present reality ng Senado. Hindi naman natin pwede kasing underestimate ang Senado na nasasabihin natin baka hindi pa kayo handa. Pero handa na sila. Handain na lang nilang experience ng impeachment. Nakakaapat na ata yan eh. Ang isang worry ko din, Attorney Mel, di ba bago magsimula, manunumpa yung mga yan eh. Di ba? Manunumpa sila na magiging patas, magiging tawag dito neutral. Sa katotohanan lang sila. Paano natin masasabing sa katotohanan? Yung una pa lang na ginagaway mini trial sa Kongreso, mali na nga eh. Diba? Mali na, unconstitutional yan. So lahat yan, simula sa Kongreso hanggang sa Senado, mali na yan yung proceedings nila dyan. Kapag yung isang bagay na umpisa mo ng mali, lahat yan mali na agad. Yun lang yun, sa totoo lang Paano yan Saka paano ka magiging patas? 'Di ba? Yung ano nga lang 18 Marines nga lang hindi nyo ma-invite eh. 'Di ba? Mangingibabaw pa rin siyempre yung alliance. Yun na talaga ang mangyayari diyan, 'di ba? Kung sino ang bata mo, kung sino ang mga kakampi mo, yun talaga mangyayari diyan. Doon sa mga nasa Senado nitong taong ini-impeach. Paano kaya dapat timbangin yun? Natumbok mo, Willie. Iyan ang realidad talaga, di ba? Although may standard na sinasabing dapat tignan nyo ang substantial evidence, pero hindi may iwasan na ito ay isang political process rin na talagang pumapasok ang mga political, ang loyalty, ang alliances. Kaya dapat ang ating mga senador may self-control sa kanila at talaga maging tapat sila sa kanilang mga oath, no, na neutral at hindi walang partisanship, no? Kalokohan yan. Atat na atat nga sila ma-impeach si BP Sara eh. Kahit hindi man lang nila pag-aralan saglit yung mga kaso, okay na raw yun. Diba? Isang malaking kalokohan niya. Kaya lang, hindi lang hindi ang hirap gawin nun. Tsaka ang isa pa, ang pwedeng mag-decide lang kung mag-i-inhibit sila ay sila mismo. Halimbawa, sinabi natin let's say kay Senator Bato, mag-inhibit ka. Sasabihin niya, ayoko. Tapos na yun kasi ayaw niya. Kasi siya yung senator judge. Siya magde-decide mismo. So talagang malaki ang bahagi ng konsyensya dito ng mga senador. Kaya tayo since this is a political process, tayong mga sambayanan dapat talaga magpuna, magbatikos at saka magbigay ng kuro-kuro para may pressure, may political pressure at Batikos na nga.
sunog na yung camera sa lahat ng kasinungalingan nila. Diyos ko. Sa mga witness pa lang, tablado na eh. Diba? Public pressure para sa mga taong ito. Yan. Kaya dapat kayo, Willie tsaka Sandro, dapat talaga magsalita kayo. Talaga magpuna kayo, di ba? Yung kamukha ng ginagawa nyo ngayon. Oh, So, ayun. Natatawa lang ako sa kanila. Alam nyo, pagdating naman kasi diyan sa mini trial nga ng camera, kung bakit ko laging binabanggit yan. Kasi once na, kagaya ng sabi natin, once na naumpisa mo ng mali na lahat ng proceedings. Kaya nasabi ni Attorney Powa na hintahin nyo. Pag nandun na tayo sa Senado, kami naman na maglalabas ng mga ebidensya. Diba? Yan lang ang hinihintay ng mga attorney ni BP Sara. Ayan. Akala nila mamani-maniin lang nila yon. Good luck sa kanila. Diba? So, nagpapasalamat nga pala akong muli sa lahat ng tumututok at sumusuporta sa ating content ngayon. Ayan, pasensya na kayo. Kagaya na sabi ko kanina, medyo nahuhuli-huli tayo. Pero humahabol pa rin. Nag-adjust lang tayo sa trabaho kasi nga may pasok tayo. Tapos, syempre, pagod. Kaya, minsan talaga hindi na kinakaya at nahuhuli yung ating uploads. Pero, asahan nyo, kapag nakapag-adjust tayo, magkakaroon na tayo ng daily reaction video, podcast, at etc. Kaya binabati ko nga pala yung mga tropa natin dyan, sila Coach Oli, Boss Dada, at Banat Bay. Ayan. Maraming salamat sa pagsuporta nyo at pagga-guide sa atin sa panibagong adventure ko. Kagaya nito kasi sila yung mga expert, yung mga kaibigan natin. Ayan, so maraming salamat sa inyo.